the most important part of the service. And I believe you're ready for the preaching of the Word of God. Amen. Salamat sa Panginoon. Nakaabot. No? Akala ko, nag-aaral na ako mga kapatid habang nakaupo ko eh. Pero salamat sa Panginoon, nakaabot ang ating tagapagsalita. Tumayo po tayong lahat at tatawagan po natin ang ating tagapagsalita ngayon, the pastor of the Baptist Church of Baguio City, the PMA side. Sa PMA side, kasi may dalawa po tayong mission po doon. Kaya salamat sa Panginoon na sila po'y kasama po natin dito. And ako'y naniniwala na merong mensahe ang Panginoon para sa atin through Him. Hey, are you ready? Are you ready? All right, Pastor RJ will come. Amen, amen po. Salamat po, mabit po kami. Sige po, tayo po ay dumako sa mensahe ng Diyos ngayon pong hapon. Let's go to 1 Thessalonians, please. Yes, sir. Happy 35th anniversary po. At we're so blessed, sa totoo lang po. Dito po tayo sa 1 Thessalonians chapter 1. Simulan po natin sa verse number 1 down to verse number 3. Sabi dito, Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians, which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ. Grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Verse number 2, we give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers. Verse number 3, remembering without ceasing your work of faith, and labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father. Now I'm going to give you a very, ito talagang hindi ko makakalimutan ang simbahan pong ito. Wala pong bago sa ipapahayag ko po sa inyo ngayong pong hapon sapagkat maririnig niyo po yung ginawa po ng Diyos sa aking buhay through this church. Now let's talk about from that three words right there. Remembering without ceasing. Amen. Remembering without ceasing. Yan po yung pag-uusapan po natin. Ano yung dapat po nating alalahanin at wag dapat kakalimutan at mananatili sa ating isipan na ginawa ng Diyos sa bawat buhay natin through this church. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa gabing ito na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa protection niyo po sa amin pong biyahe. At salamat din po, Panginoon, na ang aming simbahan ay nakaabot po kami ng ganitong taon. At salamat, Panginoon, sa aming mahal na pastor. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa ginawa niyo po sa simbahan pong ito. At dalahin ko po, Panginoon, na muli po namin masariwa, Panginoon, ang mga bagay-bagay na hindi po namin dapat kalimutan, kundi patuloy po naming pagyayamanin lalo, Panginoon, ang mga bagay pong ito, na siyang nagdala po sa amin hanggang sa umabot po, Panginoon, ng 35 years ang simbahan pong ito. Salamat po sa aming mahal na pastor, Panginoon. Salamat po sa mga miyembro. Pagpalain niyo pong mensahe sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, salamat po. At salamat po na kami po ay nakarating. At nawawmali po yung aming kami po'y dumaan sa EDSA. Ay, dumaan sa Balintawak. EDSA, tama. Pero salamat po na kami po'y nakaabot po na maayos.
Ngayon po, mga kapatid, ay, alam niyo, iniisip-isip ko na sabi ni Pastor, alam mo, maganda na i-share mo lang yung ginawa ng Diyos sa iyo. At alam niyo, dito sa binasa natin, ito po ay, alam naman po natin ito na sulat ito ng Diyos through Apostle Paul. And the very purpose of this letter to Paul, to the Baptist Church at Thessalonica, is to strengthen their faith and to give them the assurance of Christ's return. Kaya makita nyo, may pagpapahayag si Apostol Pablo dito tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Because that time, this church is so young. A very young church. Sa panahon na ito, nung sinulatan o sumulat si Apostol Pablo, so sumulat siya hanggang sa pinaliwanag niya yung pong hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Kristo, because that time, this church is so severe in persecution. Grabe po ang persecution sa pagkakataon pong ito. At ang persecution inong araw ay hindi po basta persecution, kundi meron pong physikalan ng persecution nung araw po. Grabe ho, samantalang sa atin, ang persecution lang na madalas nating ma-experience ay persecution ng ating mga loved ones, persecution sa kapitbahay natin. Pero nung araw ay talagang patayan talaga ito. Oo. So, Paul encouraged them to help to establish their faith in the Lord. At makikita nyo dito, nagpapasalamat din dito si Apostol Pablo sa mga mananampalataya dito. Sabi nga na Biblia dito, we give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers. Now, ang pinakamaganda, pag tayo po ay nagpapasalamat lagi sa Panginoon, nagpapasalamat, ay the main object of our thanks to God must be the God of heaven. Kung tayo, anumang pasasalamatan natin, ako, hindi maikaila mga kapatid na ang ating mahal na pastor ay ginamit ng Diyos para makaabot ako sa ganitong kalagayan sa buhay ko. At ako'y mapunta sa ministry. Hindi ho maitanggihan, pero sabi ni pastor laging pinakamaganda na main object ng ating pasasalamat ay walang iba kundi ang Diyos. Kundi ang Diyos. Sabi ni pastor, pwede kayong tawagin ng Panginoon kahit wala ako. Pwede kayong mapunta sa ministry kahit wala ako. Pero salamat sa Panginoon na tayo po ay nagiging instrumento para sa iba. Oo. Kaya sa pagkakataong ito, alam mo sabi ni Paul dito, sabi niya, remembering without ceasing. Ibig sabihin, mga kapatid, the word remembering is to be mindful. To be mindful. Ibig sabihin, meron tayong dapat mga bagay-bagay sa isipan natin na bagamat ito'y nakalipas na, pero wag nating kakalimutan, kundi dapat nating patuloy pa rin na gagawin sapagkat kung dito tayo pinagpala ng Diyos, wag nating aalisin. O wag nating pagsawaan na gawin. Bakit? Kasi dito nagsimula ang pagpapala ng Diyos sa atin. Tingnan niyo po na maigi. Ano yung number one na sinasabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano dito? Number one, sabi ni Biblia, remembering without ceasing. Ibig sabihin, kinakailangan isa lang ala ilagay sa isip, isa sa loob, tatandaan, iisipin lagi, at ito'y, sabi nga niya, without ceasing. Ibig sabihin, walang patid.
hindi dapat mawawala sa isipan. Ano yung mga bagay na yun, mga kapatid? Number one, sabi na Biblia, remembering without ceasing your work of faith. Napakaganda yun. Your work of faith. Yung inyong pananampalataya na nagtatrabaho. Because any faith that is not useful or working faith is a dead faith. Iba ho, mga kapatid, what is faith? Faith is trusting God based on His Word. Trusting God or believing or trusting God based on His Word. Kasi napakaganda naman, sinasabi mo may pananampalataya ka, pero what's the work of your faith? What's the work of your faith? Kaya napakaganda dito, mga kapatid, napakaganda ditong sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila na wag kakalimutan, wag kayong tumigil dyan sa bagay na yan. Ano yung dapat wag tigilin, wag mag-quit o wag pigilan or nandiyan na kayo sa galagayan na yan, kinakailangan gawin nyo yan, ilagay nyo sa isip nyo yan, at tuloy-tuloy nyong gawin yung mga bagay na yan. Ano yun? Their work of faith. Their work of faith. Tandaan ninyo, the Thessalonians, they stood firm in their faith during persecution. Abay, mahirap po yun, ha? Mahirap yung sa panahon ng pag-uusig. Mabuti sana kung ang pag-uusig na ito ay yung bang walang pisikalan. Papatayin ka, lulunurin ka, kung may power sila na gawin yan. Pero makita nyo, mga kapatid, bagamat ganun katindi, tinan nyo yung verse dito. Let's go to verse number 6. Ano nakalagay dyan? And ye, sabi ng Bible dito, became followers of us and of the Lord. Tingnan nyo kung paano sila naging tagasunod ng Panginoon at maging sila Apostol Pablo. Having received the word in much affliction. So ano nangyayari sa kanila, mga kapatid? During their affliction, but they received the word of God. Paano nila tinatanggap sa panahon ng kanilang affliction ang salita ng Diyos? Sabi ng Bible diyan, with joy. With joy. Mahirap kayo makinig ng salita ng Diyos, mga kapatid, pag may problema ka. Pero ang kagandahan sa mga Kristiyano dito, mga kapatid, sa mga Baptist dito sa Thessalonica, during their severe persecution, affliction, but every time the word of God preached to them, they always receive the word of God with joy. Makinig po kayo. Ikukunek ko po kung ano ang CSI nung araw. Remember those days, mga kapatid. Nandito po si Sir Roy. Of course, nandito ang ating mahal na pastor. Alam nyo, iilan pa lamang po kami sa BNS nung araw. Pero pag nakinig kami ng preaching, mga kapatid, kung kaano ka-dynamic si pastor, mga kapatid, kami tumatayo kami sa mga during those days, mga kapatid, na nandoon tayo sa BNS, talaga namang nagsisigawan kami talaga na hanggang namamaos kami sa kaibigan. Ganyan hindi kung paano tanggapin.
That is a working faith. Tingnan nyo dyan. Sa verse chapter number 3, para makita nyo yung kalagayan ng mga taga Thessalonica, na masaya silang tumatanggap, nakakapakinig ng salita ng Diyos. At ito ang tatak ng CSI. Come on, amen! Ito ang tatak ng CSI. Back then, mga kapatid, ilan lang kami? Si Pastor, naalala ko, magba-Bible study kami. Dito sa SF, dyan sa may Jago, naalala ko. Lalo ko pa yung topic ni Pastor. Doon sa Jago, nag-Bible study kami. Magkakasama kami, sila Sister Muriel, Tioli, ilan lang pa lang kami. Ang topic niya doon sa Bible study namin doon sa Jago, Baptist History. Tapos magkakaroon ng evangelistic meeting dito sa SF at bawat napakaganda. Naranasan ko yun. Naranasan ko yung mga pangyayaring yun. Kaya yun na napakasarap alalahanin sa isipan. Na hindi dapat kakalimutan. Yung mga maiinit na pagkakataon na yun na maglingkod sa Panginoon, makikita mo mga kapatid, yung buhay na buhay at nagtatrabaho na pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa ating simbahan. And this is now the result. Wala pang mission ng CSI nung araw. Wala pa po. Pero ngayon, ilan na yung mission ng CSI. Alam niyo kung bakit? Because of that working faith. Amen. Mission sa Australia. Bakit? Hindi tumigil ang CSI. Hindi tumigil ang ating mahal na pastor. Hindi tumigil yung mga naunang miyembro. Kaya kayo mga naunang miyembro, mga kapatid, let's work and work and work and work. Hayaan natin na yung pananampalataya ay limitado na. That time, Sister Muriel, malakas pa yan. Ngayon, malakas pa rin naman. Kumain. No. Ay, grabe yan. Magkakasama pala. Alala ko, inabot ko yung kami-kami lang. Magbi-visit kami, Sister Muriel, si Ate Yoli. Wala pang full-time, kami-kami pa lamang. Napakasarap. Hindi mawala-wala sa isipan ko yon. Tapos laging, ang training namin nung araw, walang matutulog ng tanghali. Full time, walang matutulog ng tanghali. No. Hindi ko rin alala ko sinasabi ni Pastor, wag na wag kayong matutulog sa bahay ng mga miyembro. Ngayon, natutulog, naka-electric fan pa. Naka-on pa yung, nasa kwarto pa na may air condition pa. Tapos pagkatapos bago matulog, abay may merienda pa. Paggising mga kapatid, sabi ng miyembro, bago ka humayo, akala mo talaga humahayo siya. Yun pala humahagok sa hilik. Bago humayo, magmerienda ulit. Hindi ko po naranasan yon. Sabi ni Pastor, nakatatak sa isip ko, kahit hanggang ngayon hindi ko makalimutan. Kung gusto mong magpahinga, umuwi ka kaysa matulog ka sa bahay ng mga miyembro. Tingnan niyo po mga kapatid, yung mga sumuway, yung mga nakampante na sila, na tulog ng tulog during visitation, nasan sila ngayon? Nasaan sila ngayon? Nandun sila sa likod. Yeah. I'm not telling you this to brag myself. Hindi po sa pagyayabang. Sinasabi ko po ito sa pagkatotoong nangyari sa buhay ko.
Hindi ako nakitulog dyan. Alala ko, itong runway, hindi pa ganyan. From BNS area ko yan. Shortcut ko yan. Naglalakad ako dyan sa Talahiban. Diyan, papunta dito sa runway. Pagkatapos tanghali, shortcut ako dyan. Walang Bilyamor, wala. Dito nga eh. Masisira preaching. Shortcut ako dito. Tapos dito po sa May Ato, meron pong school dyan eh. Na elementary. Alam mo gagawin ko niyan? Di mo na ako tutuloy sa church. Aabangan ko yung mga estudyante na lalabas sa school. Ang gagawin ko, mag-preach ako sa mga estudyante. Babalik ako doon sa church, mga launa na. That time, wala pa akong kasama. Si Brother Joey, wala na, nag-quit na siya. Kasi binibiro ko siya eh. Biro lang naman yon. Eh may nagugustuhan kasi siya ng dalaga dyan nung araw. Hindi alam ni pastor yun eh. Biro lang naman, sabi ko, Brad, yung nagugustuhan mo, walang gusto sa'yo. Sa akin may gusto. Abay naniniwala. Sabi ko, biro lang naman. Kaya malakas ko, biro lang naman eh. Pero mga kapatid, back those days, yun yung hindi ko makalimutan. Walang matutulog. Maghahanap ka lagi ng gagawin mo. Ha? Maalala ko mga kapatid, pati linggo. Di ka dapat matulog. Walang pahinga. Pero yung walang pahinga, may saya. Napapagod tayo, wala pong napapagod dito sa atin. Hanggat nasa physical na katawan ka, mapapagod ka rin. Pero alam mo, napakasaya talaga eh. Yung pagod mo, physically, kayang i-overpower ng pananampalataya mo. Yung gusto mong gawin sa Panginoon. And that is a faith. It means, sinasabi ng Bible na working faith. Pananampalataya mo, kapatid, pagtitiwala mo sa Panginoon, na gusto mong gawin sa Kanya. Paalala ko, paglinggo, tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy. Yung kwarto namin, biisan yun ng for baptism. So pagka papasok kami sa kwarto, tanggalin mo lahat yung mga robes, lilinisan mo, pagkatapos babanlawan mo, sasampay mo, pagkatapos babalik ka na naman doon. Tapos may young people service nung araw. Kinakailangan lilinisan yung auditorium. Pagkatapos si Lester mo rin naman nagluluto. Mamaya young people service na. Pagkatapos soul winning na naman. Walang pahinga. Pero maalala ko nung araw, maalala siguro nila, Sir Roy, pag may dumaan sa BNS nung araw, walang makakatakas na hindi masisiran. Nung araw, pagka hindi ka nagso-soul winning, karnal ka. Pagka hindi ka nagdi-disciple, karnal ka. Kaya makita nyo mga kapatid, yung fellowship namin, inaabot kami ng 4:00. Doon lang ako sa likod nila, pastor. Pero bago ako umupo doon sa likod nila, kinakailangan tapusin ko muna yung dapat kong tapusin. Ito, sinasabi ko, hindi ako nakikipagkwentuhan sa mga members na hindi ko muna tapos lahat yung gagawin ko. Sinisigurado ko muna na malinis yung CR, malinis yung pinagbautismuhan. Everything is malinis bago ako umupo kung saan sila nagpe-fellowship sila, pastor. Alala ko nung araw pagdating ni pastor, abang-abangan ko yan pagkaumaga. Pag parking pa lang yung sasakyan niya, sasapin ko kagad, Sir, lilinisan ko yung sasakyan niyo. Pag sinabi niya may pupuntahan ako, hindi ko lilinisan, pero pag automatic yung lilinisan ko kaagad. Pero napakasarap alalahanin yung mga bagay na yun.
Doon nagsimula yung pagka-inlove ko sa Panginoon. Doon nagsimula magtrabaho yung paniniwala ko sa Panginoon, yung pananampalataya ko sa Panginoon. At makita niyo mga kapatid, hanggang sa isang araw, sabi ko, honestly, hanggang nung sinabi ni pastor na, doon ka na sa, RJ, doon ka na sa Baguio, wala sa isip ko talaga. Sabi ko, dito na ako, Panginoon. Wala sa isip ko na magpastor, umabot yung ganito. Wala po. Ang gusto ko lang, nag-i-enjoy ako. Kung anong iuutos ni pastor, yan na yan sa akin. That's my faith. Sabi ko, okay na ako dito. Kontento ng buhay ko dito. Masaya na ako dito. Utusan lang ako ng pastor ko, okay na ako dyan. Ayos na ako sa ganyan. Subalit, gusto ko makita nyo, CSI, old CSI, yung spirit noon, ako naman nagpapasalamat na hindi namatay yung spirit noon. Hindi tayo aabot ng ganito. Kung namatay, kapatid, yung spirit, yung pananampalataya, kung paano tayo nagsimula, back then doon sa BNS. Sa totoo lang mga kapatid, si pastor nagbago, pero anong klaseng pagbabago meron si pastor? Lalong lumalim sa pananampalataya. Lalong ganito, ganyan. Lalong dumami lalong tumibay yung pananampalataya niya. Kapatid, maalala ko to, zero ito. Walang ganito sa lugar na ito noong araw. Ito, talahiban po ito. Talahiban ito. Maalala ko ito. Talahiban dyan, talahiban ito. Tutulog ako dito, salitang kami ni pastor. Sabadong gabi dito ako natutulog, walang tao. Katabi ko matulog yung aso ni Sister Muriel. Nakakulambo. O si pastor, pag siya natutulog dito, wise siya eh. Ako, wala akong pakialam. Patayin nila kung patay, basta patayin akong patay eh. Diyan lang ako. Pero mga kapatid, hanggang sa umalis na tayo sa BNS, lumipat na dito, may mga bakal na, talahiban, tapos na hinto. Napaka-imposible ang mga bagay. Napaka-imposible. Pero mga kapatid, kung may pananampalataya tayo na totoo, walang imposible. Come on, amen. Kami-kami lang. Pero ngayon, tignan nyo ngayon. Wednesday, Sunday morning, Sunday afternoon, pulpak ang tao. Anong dahilan? Because of that working faith. Because of that working faith. Kaya nga dapat tayo mga nauna. Amen. Tayo mga nakapagsimula doon sa BNS mga kapatid. Huwag tayo maglalahilo. Amen! Itutuloy-tuloy natin kapatid, sabayan natin ang ating pastor. Let us learn to work continuously. Work with Him. Sabi nga niya, huwag nating suportahan. Let's learn to work with Him. Masarap mga kapatid yung pastor mo, kamanggagawa mo. Amen! Kaya huwag nating kakalimutan yung sinasabi ng Bible dyan. Kaya nga sabi ni Paul, hindi ko makalimutan your work of faith. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa aking isipan lahat ng mga bagay na yan. Napakahalaga ang pananampalataya. Nakikinig tayo? Sabi nga na Biblia, without faith, it is impossible to please God. But without faith, it is impossible to please Him. Amen? Kaya nga, sabi ng Biblia, Hebrews 10:23, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Oh, mga kapatid, pag nagsalita si pastor nung araw, lahat imposible. Pero walang imposible kung meron tayong Diyos na walang imposible. Come on, amen? Yan yung Diyos natin. Alam nyo, masarap maranasan yung Diyos na walang imposible. With God, nothing shall be impossible.
Imposible na magkaroon ng ganitong dami ng ating attendance, mga kapatid. Pero walang imposible sapagkat merong pananampalataya ang simbahan na ito. It's a working faith. Amen! Yan yung pinakamagandang pananampalataya. Yung pananampalataya, kapatid, na meron tayo doon sa BNS, kapatid, yan yung pananampalataya ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. At yun din mismo, kapatid, yung pananampalataya na ipinasa, kapatid, ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano, sa mga Baptist doon sa Tesalonica. Kaya makita nyo, kahit sila persecuted, hindi kayang pigilan yung persecution, yung kanilang pananampalataya, na nagtatrabaho sa kanila. Kapatid, yung persecution na naranasan din natin dito, persecution dito sa Apubay, persecution doon sa BNS, kaya nga pinaalis nila tayo doon. Pero ano bang persecution, kapatid? Hindi kayang gibain yung ating pananampalataya. Amen! Walang makakagiba sa ating pananampalataya. Yeah, amen! Iyan ang napakagandang alalahanin. Nakikinig tayo, amen? Kaya dapat, yan yung napakasarap sariwain. Yung pananampalataya natin, nagsimula sa BNS, sasabihin ko sa inyo, wala kayong makikita pag nag-preach na si pastor, lahat nagtatayuan. Come on, amen. Ngayon may mga kabataan na nahihiyang mag-amen. Bakit? Kasi nakatingin si sister eh. Noong kapatid, wala. At saka nung araw, napakahirap mag-asawa nung araw. Pero ngayon, easy na, marami ka ng pagpipilian. Di ba? Problema yung iba, kaya hindi makapag-asawa kasi hindi naman napipili. Yung iba naman, pili ng pili. Pero mga kapatid, alala ko, inabot ko yung pagliligawan ni Sir Noel kay Ma'am Cynthia. Naabot ko yun. Pero yung mga bagay na yun, all CSI, napakasarap sariwain yung mga bagay na yun. Hindi matapos-tapos yung fellowship. Anong pinag-uusapan? Faith. Faith. Anong pinag-uusapan? Soul winning. And then, pangalawa, kapatid, makinig kayo na maigi. Sa mga baguhan, dinala kayo ng Diyos sa isang simbahan na katulad nito, na hindi basta simbahan, hindi basta Baptist Church. This church, nakita ko mismo yung working faith ng simbahang ito. Sapagkat hindi ho maitanggi na ako po ay isa sa mga bunga ng working faith ng simbahang ito. Maitanggi yan. Walang kamuwang-muwang sa buhay. 21 years old. Batang-bata. Hindi nagbago yung height. Pero alam mo, sarap nagbago yung pananampalataya ko. By God's grace. Kasi kung naging kasintangkad ko si Sir Willie, Sir Roy, pare-pares kami nasa showbiz ngayon. Kaparehas ko ngayon si Sir Roy na artista ngayon. O naalala ko si Sir Roy nung araw, binatang-binata, poging-pogi,
Ay, mamaya, lalasingin ko mamaya, Sir Roy. Lalasingin namin si Owan. Pero mga kapatid, ang sarap. Kaya nga pag nagkakwentuhan kami tungkol sa BNS, tungkol sa mga, nung nandoon pa tayo, ang sarap alalahanin. Because of that faith na meron tayo. Pangalawa, sabi ng Bible dito, napakaganda ito. Remembering without ceasing your work of faith and labor of love. Come on, amen? Labor of love. Napakaganda yan mga kapatid. Alam niyo, pag sinabing labor, the very implication of this word is pains. Pain. Hindi madaling mag-labor. Hindi naman po magic na nagkaroon ng ganitong auditorium structure sa lugar na ito. Hindi magic na ganito kaagad ang dami ng tao. Hindi rin magic, mga kapatid, na tinawag ng Panginoon ito mga preachers natin, mga missions natin mula sa akin. Hindi po. But because of that labor of love, I like that. Labor of love. Masarap magpagal kung ang pundasyon ay pag-ibig. Lalong-lalo na pagka ang pundasyon mo ay hindi mula sa pag-ibig ng tao na nagbabago, kundi pag-ibig ng Diyos katulad ni Kristo. Kaya nga mga kapatid, anumang gagawin natin ngayon, sapagkat yan mismo ang pasimula ng simbang ito, mula doon sa pag-ibig ng Diyos. Katulad ng sinabi ng Biblia, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. For God so loved the world. That love is an unchanging love. That love ay pag-ibig ng Diyos na hindi kayang tinagin anumang uring pag-uugali ng tao. Hindi kayang baliktarin anumang kasama ang tao, kapatid. Pero yan yung alam nyo ba, inabot ko si pastor na maging kami. Alala ko, si pastor din niya sasabihin kung kailan sa darating. Minsan may dumating dito, nanonood si Lester Muriel ng TV. Pero mga kapatid, ang gusto ko kay pastor, gusto ko sa kanya, kahit anong pagkakamali mo, kung gusto mong ituwid, tutulungan ka para maituwid yung pagkakamali. Ilan din pagkakamali ko. Naging pasaway din ako dito. Pero salamat sa Panginoon. Sige lang, tuloy lang ng tuloy. Tuloy lang ng tuloy. Magpaturo lang ng magpaturo. Kapatid, mahirap magturo sa matitigas ang ulo. Pero hindi lang naman ako matigas ang ulo, kayo rin. Di po ba? Amen. Sinong nagmamalinis sa atin dito? Pero ang gusto, kapatid, kay pastor ay higit sa lahat yung Diyos natin, hindi nagsasawa ang Diyos natin. Come on, amen. Hindi nagsasawa. Kaya nga sabi ng Diyos, kapatid, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners. Kailang tayo inibig ng Diyos, kapatid, nung tayo mga pangit pa. Hanggang ngayon, mga pangit pa rin naman ugali natin. Pero bakit nananatili tayo dito? Because of that love. Because of that kind of love. Anong uring pag-ibig meron ng simbang ito? It's a labor of love. Amen. Kaya makita mo, kahit nagkamali ka, palayo ka ng palayo, kakalayo ka ng nagpakalayo, babalik ka, welcome ka pa rin dito. Kahit na nananadya ka na, kahit na marami ka ng sinalbay dito, pero pag bumalik ka,
welcome ka pa rin. Sapagkat ang Diyos natin ay hindi siya nagtataboy, kundi ang Diyos natin handang magpatawad kahit anong pagkakasala natin. Kaya nga pag nagkasala tayo, ang pinakamagandang matutunan natin, mag-repent tayo. Panginoon, tinatanggap ko itong kasalanan ko. Hindi yung Panginoon, tinatanggi ko itong kasalanan. Nagkaw na nga nagkasala. Hindi ka maaayos hanggat tanggi ka ng tanggi sa pagkakamali mo. Hindi ang masaklap, lalong hindi mo ma-enjoy yung pag-ibig ng Diyos. Kapatid, lahat tayo dito, walang makapagtanggi dito na hindi tayo recipient ng pag-ibig ng Diyos. Lahat tayo dito bunga ng pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi po pwedeng sasabi mo, Pastor, walang na umiibig sa akin. Meron Diyos! Meron! At saka si Brother George, iniibig ka. Handang umibig si Brother George. Nasa si Brother George? Brother George, nasaan ka? Buti wala siya. Amen. Oh, totoo yung kapatid. Oh, sabi nga ni Pastor, walang iwanan. Patay kung patay. Makinig kayo. That is CSI. Praise the Lord. Ha? That is CSI. Salamat sa Panginoon. Ng ating mahal na pastor, may malalim na pananampalataya. May malalim na pag-ibig sa Diyos. Kapatid, kung hindi malalim ang pag-ibig ng man of God na binigay sa atin, ilang pagkakamali meron ka, meron ako. Ako 10, ikaw 11. Si Sir Dandan, mas marami. Kami ni Sir Roy, konti lang. Pero lalo Sir Willie, konti lang to kasi mabait to si Sir Willie. Pero mga kapatid, ang gustong-gusto ko dito, yung pag-ibig ng Diyos, kitang-kita mo sa simbang ito by the grace of God. Ewan ko sa inyo, basta ako yun na nakikita ko dito. Noon pa man, sapagkat ako mismo naranasan ko. Nagkakaso ako dito eh. Dahilan sa maling pag-ibig. Sinasabi na nga, ang ganda ng plano eh. Huwag ka muna maligaw kung hindi ka pa handa. Sapagkat hindi tayo naniniwala sa long engagement. Come on, amen. Kitang-kita yung mga mukha ng mga kabataan nagtatago. Sabi ko rin nun, Pastor, wala naman eh. Ayun pala meron. Sabi ni Pastor, wala. Sige, lahat ng ministry mo wala. May iyak ako ng iyak. Pray ng pray. Sabi ko, Panginoon, hindi yun ang pinasok ko eh. Sabi ko, Panginoon, ang pinasok ko maglingkod sa'yo. Pero bakit may mga istorbo kasi? Pero mas maraming nang istorbo kay Sir Dandan kaysa sa akin. Pero ewan ko sa inyo, magkakaiba tayo ng karanasan dito sa simbahan. Pero ito kapatid, nakikita ko sa simbahan na ito. Labor of love. Sabi nga ng Biblia, pakinggan yung mga miyembro. Ang ganda tong verse nito. Hebrews 6:10. Do you remember that verse? For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Kaya may mga missions tayo ngayon. Members, yan yung labor of love ninyo. Come on, amen.
Yan yung kaya kami napunta sa mission. Nandito si Preacher Ian, si Pastor Jeder, si Pastor Rick, Pastor Bernard. Nandito ako. Ngayon nasa mission na si Pastor Jao. Yan yung working faith ninyo. Yan yung labor of love ninyo. Amen. Hindi lang sa atin makikita, hindi lang kay pastor makikita niyan, kundi mga kapatid, salamat sa Panginoon na nakikita rin ito sa bawat miyembro. Biro nyo, kung aabot pa tayo ng another 30 years sa ating simbahan, CSI, at kung yung mission ngayon, dami ng mission ngayon, ay madoble ulit. Pero mga kapatid, wag lang tayong tumigil sa ating working faith, sa ating labor of love. Sige lang ng sige. Amen. Dala ng kaluluwa. Nakikinig tayo? Huwag nating bilangin kung ilan tayo, libo-libo na, okay na. Mas marami pa dun sa labas ang mga wala sa Panginoon. At ang kailangan, ang puhunan natin para maakay natin sila, mga kapatid, is love. Amen. Pag-ibig natin sa Panginoon. Yan ang meron sa simbahang ito. Kaya tayo mga nauna, dapat lalo tayo ang magpahayag ng halimbawa ng mga bagay na ito. Amen. Napunta ako dito, mag-isa ko lang. Hanggang sa binigyan ng Panginoon sa akin, Sister Sheila. Ngayon si Misiak, area leader. Sila Negong, ang area nila sa Kenon, last Sunday, nakapagdala sila ng 35 na katao doon. Kaya sabi ko kay Negong, tuwing ihahatid ko siya doon, Negong, ayusin mo, mahalin mo ang Panginoon, mahalin mo yung mga tao dito. Isang araw, sabi ko, mag-pray tayo. Isang araw, mag-drive ka na rin ng L300 dito pang sundo mo sa mga tao. O samantalang, nung nagsimula kami doon, may galit na galit sa akin doon na Baptist pastor. Hindi dapat daw ako mag-area doon. Sabi ko, hindi mo naman pag-aaring kaluluwa ng tao. Sino ka pa pagbawalan ako? Sabi ko, hindi ka pa pastor, nagba-Bible study na ako dito sa Kenon. Hindi ko sinasabi ito para magyabang, sinasabi ko ito sapagkat nangyari ito. Ba-Bible study ako doon, kasama ko si Major Basilan. Ngayon, ang dami ng tinuturuan ni Negong na magpiano, mag-violin doon. Pero sabi ko, ang magandang ipahayag ninyo, linawin ninyo yung pagkakilala nila sa Panginoon. Kaya yan ang sabihin nyo sa mga Bible studies ninyo. Kaya ako'y natutuwa mga kapatid. Pero saan nagsimula yon? Dito nagsimula. Come on, amen. Dito nagsimula. Ano yung sinasabi ni Pastor? Isang araw, hindi lang ganito ang kadami natin. Ano pa yung iniisip ni Pastor? Ano yung nasa isip niya? Ano yung nasa puso niya? Magkaroon tayo ng auditorium na 5,000 seating capacity. Anong puhunan niya? Faith. Anong puhunan niya? Love. Anong klaseng faith? Working faith. Anong klaseng love? Labor of love. Hanggang sa makita niyo mga kapatid, nagkaroon na tayo ng runs sa Ramos, Tarlac. Oh, grabe yan. Mahirap kaya yung ganun-ganun ka ng biyahe, ganun-ganun na biyahe. Pero ginagawa pa rin ni Pastor hanggang ngayon. Minsan sinasabi natin, grabe, parang hindi napapagod si Pastor. Alam mo, kung meron ka kasing pananampalataya na talagang working faith, meron kang pag-ibig na hindi
kayang tinagin ng anumang pagod natin, mga kapatid, hindi ka tumitigil, sapagkat yun talaga yung kasiyahan mo. Pangatlo, maganda rin itong pangatlo. Ano nakalagay dyan? Sabi ng Biblia, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. Ano yung ibig sabihin yung hope dyan? Expectation, confidence. Patience means endurance, constancy, continuance. Alam nyo, hindi masarap magtiis. Okay, gamitin na lang natin yung salitang magtiis. Pagka nagtitiis ka at ang kumpiyansa mo, kapatid, at pagpapagal mo ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Makinig tayo. Anumang hirap natin, let's use the word hirap na lang. Pero wala pa sa paghihirap ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Sige nga. Ha? Kaya kami mga galing dito, mga kapatid, hindi kami dapat makapagsalita na ang hirap naman sa misyon, ang hirap naman sa misyon, ang hirap magdala ng tao, ang hirap, tapos wala ka pang Starbucks. Di ba? Tapos wala ka pang sasakyan. Bakit sila Apostol Pablo may sasakyan ba? Walang sasakyan si Apostol Pablo pero meron siyang pananampalataya. Nagsimula din naman si pastor dito, walang sasakyan. Huwag nating tignan si pastor ngayon. Tignan natin si pastor paano siya nagsimula from nothing. At ang pinakamaganda, mga kapatid, huwag nating tignan yung material na bagay. Tayo yung mga sumunod sa ating mahal na pastor. Ang tignan natin kung anong klaseng faith meron ng ating pastor na binibigay sa inyo kayo mga miyembro dito sa CSI. At yan yung pananampalatayang dala-dala ni pastor. Noon pa nagsimula siya hanggang ngayon. At ang maganda dito, mga kapatid, lumalim ng lumalim. Kaya napakasarap. Sabi nga ni pastor, wala naman akong hirap nararamdaman kahit ang ulam ko ay sardinas. Diba? Sardinas na may papait. Alam ko, ayaw ni Pastor Jeter yun, yung papait eh. Diba, napakasarap. Kung nga, ang ulam namin, ang gustong-gustong paboritong ulam namin ni Sheila, sayote, chap-chapin mo lang ng 4, lagyan mo ng luya, lagyan mo ng maraming sabaw, lagyan mo ng paminta, basagan mo ng itlog. Oh, napakasarap na sabaw. Yun lang. Walang gastos. Simpleng buhay. Nagtitiis ba yun? Ngayon nga, siguro masasabi ko na pagtitiis ito. 2 linggo na, halos magta3 linggo na, wala akong palasa. Kain lang. Sige lang, kain lang. Walang pang amoy. Kain lang ng kain. Sige nga, subukan niyo yun. Ang hirap kaya kumain na hindi mo na lalasaan yung linamnam ng kinakain mo. Pero mga kapatid, yung nangyari dito, sabi ni Paul sa mga taga-Thessalonica, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope. Amen. Patience of hope. Masarap magkaroon ng patience, kapatid, kung si Kristo ang pundasyon mo. Sabi nga ng Bible, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning,
that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. Anong klaseng hope meron tayo? Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great and our Savior Jesus Christ. Kapatid, hindi po tayo yung parang mga walang Diyos na nagsasabi na may pag-asa pero walang assurance ang kanilang pag-asa. Tayo mga kapatid, meron tayong kasiguraduhan sa ating pag-asa sapagkat meron tayong Kristo na napako sa cross, namatay, nilibing at nabuhay na maguli mga kapatid. That's our hope. Kaya ang pinakamaganda mga kapatid, ito ang lagi nating ilagay sa isip natin. Lalo tayong mga nauna, members, nakikinig kayo mga kapatid. Tayo mga umabot doon at napakalinaw naman na ito yung simula natin. Pero napakasarap na makita hanggang ngayon na hindi nawala itong mga bagay na ito. Faith, love, and hope. Yung sinasabi na naman ni Pastor, parang picture eh. Parang wala lang. Mag-pray tayo ng building auditorium na 5,000 seating capacity. Eh nung araw may nagsasabi nga dito, wala mangyayari dito. Wala mangyayari dito. Eh bakit may nangyari? Maring sa'yo bilang tao, walang mangyayari. Pero ang Diyos na nagmamay-ari sa simbang ito, may mangyayari palagi. Come on, amen? Kaya wag nating husgaan ang gawain ng Diyos sapagkat ang Diyos ng simbang ito ay buhay na Diyos. Totoong Diyos, mga kapatid. Kaya yung pananampalataya natin dito, yung pag-ibig ng simbang ito, yung pag-asa ng simbang ito, is not a dead. It is alive. Ang Diyos natin sa simbang ito ay buhay, kapatid. Meron tayong record sa Biblia na si Kristo, hindi siya namatay. Yes, namatay si Kristo, but after 3 days, He was resurrected. And He is alive. Kaya mga kapatid, buhay ang pag-ibig ng simbahang ito. Buhay ang pananampalataya ng simbahang ito. Buhay ang pag-asa natin. Kaya mga kapatid, members, ako nagpapasalamat. Lahat ng training ko dito, iyan ang pundasyon yan. Kaya nung pinadala na ako ni Pastor doon, hindi ko naman, alam ko nga, babalik pa ako. Totoo po. Sabi ko, hanggang kailan kaya ako dito? Pero sabi ko, sige lang, sunod lang. Hanggang sa namamalayan ko doon na ako. Pero mga kapatid, yung sinasabi ni Pastor, ganun din ako. Hindi ko naman, kahit tanong nyo kay Sheila, hindi ako nagreklamo sa kanya. Hindi ako nagreklamo. May pera, walang pera. Wala kang pera, di mag-soul winning ka. Diba? Oh, kung wala kang pamasahe, dilakarin mo. Lakarin mo. Kasi naranasan kong nilakad mula Balatok hanggang PMA. Eh napakalayo yun, paakyat pa. Wala pang sasakyan noon. Wala pang service. Yung service natin na galing dito na jeep, bulok-bulok, naranasan ko na wala ng preno doon sa may pababa sa atin. Walang preno. Meron pang revival nung araw, pupunta tayo, sir, sa San Fabian. Punong ng tao yun. Hindi ko sinasabi sa mga nakasakay. Andun sa
Pababa kami ng canyon, pero walang preno. Totoo po. Naranasan ko rin yung pababa doon. Pababa. Bumabagyo, galing ako ng visitation. Wrangler pa. Nararamdaman ko, nung pabalik na ako, galing Balatok, wala ng preno. Sabi ko, naku, wala ng preno. Pababa ako doon sa may atin, wala na talagang preno. As in, wala. Alam mo, ginawa ko, binunggo ko doon sa Bayabas. Kasi pag diretso ako doon sa atin, kasi diretso doon sa, baba din eh. Pag diniretso ko, sabi ko, lulusot ako doon sa kabila, bangin pa rin yun. So sabi ko, ikanan ko. Mabuti po, sumadsad sa Bayabas na ganito kalaki. Kung hindi sumadsad doon, diretso pa rin ako doon sa kabilang bangin. Pero mga kapatid, wala naman akong, hindi man lang ako tumawag kay pastor, pastor, ang hirap dito, balik na ako dyan. Wala po. Ha? Sapagkat may nakita ako kay pastor. Yun na naging puhunan ko. Hindi naman ako perfecto na full time. Pero sineryoso ko yung training ko dito. Hindi ko niloko, hindi ko dinaya. O tingnan niyo po, yung mga full time na nandadaya ng kanilang training, nasan sila ngayon? Nasa likod sila. Oo. Sama-sama sila doon. Pero at least meron din sa harapan nagkukunwari. Pero mga kapatid, ito'y totoo po. May buhay kang pananampalataya, labor of love, patience of hope. Bless God, praise the Lord. Iyon po ang pinanggalingan kong simbahan. Praise the Lord. Tumayo po tayo lahat. Panginoon, salamat po sa ginawa niyo po sa simbahang ito for 35 years, oh God. Salamat po na binigyan niyo kami, Panginoon, ng men of God. Salamat po sa mga miyembro, Panginoon. At ito po dapat, Panginoon, ang mga bagay na masarap alalahanin, pero hindi po dapat mawala sa aming mga ginagawa. At ito'y totoong buhay na dapat po namin at magpapatuloy ito hanggang sa pagbabalik po ninyo. Salamat po na meron kaming simbahan na na-preserve ang mga bagay pong ito, katotohanan pong ito. Thank you so much, oh God. Thank you for loving this church. Thank you for giving us a pastor, like our pastor, oh God. And most of all, salamat na meron kaming Diyos na katulad ninyo. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, the Lord is speaking to your hearts with that message. Let's come to the throne of God. Let's make business with God.
Father, once again, we thank you for the message we heard tonight. Thank you, oh God, for using Pastor RJ. What a great blessing, oh, that we can still remember. We can still go back to where we started. Thank you. Thank you for putting us into the ministry and putting us into the right church and giving us the right man. Thank you for the great faith that you've given to each of us. Bless your people, whatever commitment that they make, oh God. Please help them to accomplish it. Help them to fulfill it. And strengthen everyone, oh God. We thank you and we're giving you back the glory and honor. In Jesus we pray. Amen. All right, thank you. Well, everyone can say a loud amen for that great message. Amen. It's always good to remember. Amen. Yeah, magandang alalahanin ang mga nakalipas, mga kapatid. No? That's right. Napakaganda. Ang dami po natin dapat maalala. No? At kung ako rin naman ang mag-aalaala, mga kapatid, sa mga nangyari po sa amin, kay Pastor RJ, matagal ko nakasama po talaga to. Matagal ko nakasama. Kaya salamat sa Panginoon. I believe he has the right to say that. He has the right to preach that message tonight. No? Talagang he's been in our church when the church was young, and now the church is 35 years now. So matagal-tagal na rin po, mga kapatid. At ilang taon kayo pa sa RJ kung napunta rito? 21. At ngayon, mga kapatid, 101 na siya. So, just imagine. No, 50, 52. So, 31 years? Yeah, wow. Imagine that. So, talaga namang may karapatan po siya magsalita ng ganyan, mga kapatid. Matagal ko nakasama po yan. Nasaksiyan niyan lahat ng gawain po rito. Okay? All right. Great message. Everybody can shout out amen. Amen? Amen, amen. What an encouragement, mga kapatid. I'm telling you. All right, we will ask the ushers to please come, and we'll have our